Itinutok ni Duke Chol ang kanyang baril sa sasakyan ni Kim at iniutos na sila ay lumabas. At makikitang lumabas si Hanso sa sasakyan, itinaas niya ang kanyang magkabilang kamay bilang patunay ng kanyang pagsuko. Galit na itinanong ni Duke Chol kung nasaan si Code 66. Ngunit walang naging tugon si Hanso at napunta tayo sa naging usapan nilang dalawa. Ipinaliwanag ni Hanso na si Duke Chol ay isang public officials kaya kapag pinatay niya siya ay hahabulin siya ng batas hanggat hindi siya nahuhuli. Dagdag pa niya na dapat siyang tumakas ng mabilis habang siya ang magpapaiwan upang harapin si Duke Chol. Habang patuloy na hinahanap niya si Code 66 na ay biglang may sumabog sa likuran bahagi ni Hanso na ikinabigla ni Duke Chol. Kasabay ng pagsabog ay makikitang mabilis na tumatakbo si Kim, makikita ang determinasyon sa kanyang pagmumuka na iligtas ang kanyang anak, at makikitang tumalan si Kim sa tulay at habang siya ay pabagsak sa tubig ay agad niyang tinanggal ang kanyang salamin, habang sa itaas ay patuloy na nakataas ang kamay ni Hanso habang siya ay tinutukan ng baril at tinatanong ni Duke Chol kung ano ang kanilang pinaplano. Nagsimulang maglakad si Hanso papalapit sa kanya at itinanong ni Duke Chol kung talagang iniisip niya na hindi niya siya babarilan nang dahil siya ay isang civilian. Sinabi ni Hanso sa kanya na hindi siya simpleng civilian tulad ng kanyang iniisip. At makikita ang labis na galit ni Duke Chol sa mga sinabi ni Hanso at agad na itinutok ang baril sa kanyang ulo. Nang kanyang ipinutok ang baril ay nagawa niyang ilihis ang tutok sa itaas, at nagsimula silang maglaban na gawang sipa ni Hanso si Duke Chol na naging dahilan ng kanyang pagtilapon kasama ng kanyang baril. Sinabi naman ni Hanso na talagang ipinutok niya ang baril na kanyang hawak. Ngunit sinabi ni Duke Chol na ang kanyang ginawang pagpapaputok ay isang warning shot lamang, agad niyang pinaputukan ng maraming bises si Hanso ngunit nagagawa niya itong iwasan. Habang kinukuha ni Duke Chol ang isa pang magazine sa kanyang likod ay sinasabi niya na ang kanyang mga sipa ay hindi gaanong malakas, dagdag pa niya na nagawang basagin ni Hanso ang isang malaking bato matagal na ang nakakalipas. Pagkatapos niyang mailagay ang magazine sa kanyang baril ay agad niya itong itinutok kay Hanso ngunit nagawa niyang tumalon ng mataas at sa kanyang pagbaba ay nagkaroon ng pagsabog at ipinapakitang nadurog ang siminto na tinamaan ng kanyang paa. Muli namang itinutok ni Duke Chol ang kanyang baril kay Hanso ngunit nagawa niya itong sipain, at itinanong kung siya ba ay nasurpresa. Dagdag pa niya na ang kanyang unang sipa ay isang warning shot lamang. Makikita naman ang labis na pagkainis ni Duke Chol at agad na kumuha ng patalim sa kanyang likuran, makikitang tinangka niyang saksakin si Hanso ngunit nagawa niya itong pigilan. Nagbibilang si Duke Chol habang unti-unting lumalapit ang patalim sa ulo ni Hanso, nagawa niya namang sipain si Duke Chol at makikita na kanya itong ininda. Agad ding sinundan ni Hanso ng sipa sa ulo sabay backflip sa ere. Hinawakan ni Duke Chol ang kanyang tiyan na halatang siya ay nasasaktan mula sa binitawang sipa ni Hanso. Napansin din ni Hanso na siya ay nasugatan ng patalim sa kanyang mukha. Makikita namang may parating na isang sasakyan at sa loob nito ay naruroon ang mga kasamahan ni Duke Chol. Tinanong ng isang lalaki sa kanilang driver kung talagang dito niya narinig ang warning shot ni Duke Chol na agad niyang sinang-ayunan. Hindi nagtagal ay nakita nila si Duke Chol na sinusubukang kumprontahin ng suspect. Sinabi niya na alam niyang darating ang kanyang mga kasama. Nagsimula namang maghanda si Hanso ng atake na sinabi sa kanyang katunggali na maghanda sa kanyang finishing move. Dagdag pa niya na wala na siyang natitirang oras, makikitang tumalon si Hanso sa ere at ginamit ang kanyang finisher move na tinatawag niyang roundhouse kick. Si Duke Chol ay nagtataka kung kaya ba umatake ng kanyang kalaban mula sa ganoong distansya. Sinasabi niya sa kanyang sarili na walang paraan upang siya ay maabot mula sa ganoong distansya. Siya ay labis na nagulat nang ginawa ni Hanso ang maraming spin sa ere. Habang makikita na papalapit na ang mga kasamahan ni Duke Chol, kalaunan ay na-realize ni Duke Chol na mali ang kanyang mga calculation, dagdag pa niya na ang ganoong atake ay hindi madaling makamit ng hard work lamang. Habang umiikot si Hanso sa ere siya ay namangha sa talent niya at makikitang tuluyan tumama ang sipa ni Hanso sa kanyang mukha.
Sa lakas ng sipa ni Hanso ay umangat sa ere si Dukchol at lumampas sa tulay na naging dahilan ng kanilang pagkahulog. Nag-aalala naman ang mga kasamahan ni Dukchol nang masaksihan iyon. Makikita natin na unti-unting nahuhulog pa ibaba ang dalawa at habang sila ay nahuhulog ay hinawakan ni Hanso si Dukchol. Nag-aalala ang mga kasamahan niya habang tinitingnan na papalapit sila sa tubig, habang si Manager Kim ay makikitang nakarating na sa kanyang patutunguhan, makikita din doon ang isang pusa na may kinakagat na isda. Napansin naman ni Kim ang tila mga patak ng dugo sa semento, habang sa loob ng freezer ay makikita ang security guard at si Minji na sinusubukang e-open ang pinto. Sinubukan din niya na hilain ang pinto ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Siya ay sumisigaw kung merong tao sa labas at nakikiusap na siya ay tulungan upang makalabas. Makikita din natin na nasa 30 degrees Celsius ang lamig na nilalabas ng freezer. Walang nagawa si Minji kundi umupo habang umiiyak na binabanggit ang kanyang ama, at sinasabi sa kanyang sarili na masyadong malamig. May isa namang lalaki ang binubuksan ng freezer mula sa labas at nang siya ay makapasok ay makikita ang takot ni Minji.